sinabihan ng pasyente na ano ba naman to? Parang simple term lang. Hindi pa niya alam. Parang pwedeng sabihin sa'yo na ng katrabaho mo na lokal na ano ba naman to? Parang simple-simple na to, hindi mo alam. So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And ako po pala si Francis sa mga bago po sa YouTube channel ko. Welcome po. Ako nga po pala si Francis and nandito na po ako sa Finland for more than 8 years and nag-work po ako as registered nurse sa hospital. Ayan, welcome po. So ang gagawin ko pong vlog for today is yung part 2 nung hospital routine, yung sistema and routine doon sa hospital. So, medyo napahaba na nga yung unang vlog kasi ang dami kong gustong i-share. So, ang dami ko pa naiwan na na gustong sabihin. And ito na po yung part 2. Tingnan natin kung hanggang anong oras ko aabutin. Pero ayun, as I have promised, gagawin natin ng ilang parts pa para masagot yung mga inquiries and questions nyo about sa pag-work sa hospital as registered nurse and also sa pagiging practical nurse. So, yung isa sa pinaka-importante na dapat tandaan ng both ng practical nurse and ng registered nurse o ng Sairaanhoitaja sa pag-work sa hospital is yung kapag may gagawin na procedure dun sa pasyente. So, ibig sabihin, may parating siya na surgery, for example, or diagnostics na for example kailangan na may medication or may medication na kailangan temporarily natanggalin do sa medication list, or it is nakakalimutan ko na minsan yung mga English term yung i-discontinue yung mga ganon. So, yung mga terms yung mga medical terms na in Finnish na para dun sa mga procedure na gagawin, so kailangan syempre i-familiarize natin yan. Kunwari yung surgery, ano ba yun? Yung Leikaus, yung mga angiography, yung almost same lang din naman yung pag-pronounce nila yung angiography, parang gano'n. Tapos yung mga tahustus, yung mga ano pa ba? So, yun nga, yung mga surgery na for amputation, ano pa ba? Yun kasi yung usual sa ward namin kasi nga, kami, wound ward. So, very common sa amin yung amputation. Tapos, ano pa ba? So, yung mga terms na ginagamit na in preparation para doon sa mga procedure. So, yun yung mga i-recommend ko sa inyo na i-familiarize and isa puso nyo. Ayan. So, ano-ano ba yung mga words na ginagamit natin sa, yung mga Finnish words na ginagamit natin na connected doon sa mga procedures na pwedeng gawin doon sa mga pasyente. Very common na ang nag-check, nagdo-double check ng mga, ang tawag dito, yung mga, para kong sasabihin, yung mga pre-op preparation is yung Sairaanhoitaja. So, for example, ito very common sa ward namin And I don't know kung, so most probably same din naman sa ibang hospital. Pero, so ito yung mga very very common na instructions na binibigay namin sa pasyente. And yun din yung instructions na nare-receive namin dun sa hospital kung saan gagawin yung procedure ng pasyente. Kasi for example, sa amin, dito sa Helsinki, Kaupunki, yung mga pasyente na for surgery, dinadala pa yan sa ibang ospital, hindi sa mismong ospital namin ginagawa yung mga surgery. Kasi ang tawag sa hospital namin is parang jatkohoitopaikka. So, ito yung, wala kaming ER, wala kaming OR, so lahat ng yung buong ospital namin is nasa 16 wards yata, lahat-lahat. So, lahat yon as in parang anong tawag, regular wards na may kanya-kanyang profile. So, yung instruction is most probably manggagaling doon sa hospital
kung saan gagawin yung surgery. So, ito yung mga binibigay nila is kailangan maligo yung pasyente day before or yung afternoon before ng surgery. So, usually naman yung mga surgery ginagawa na agad sa umaga pa lang eh. So, between 7 to 8 a.m. yan, kukuhanin yan. Yan ng taxi, ganyan, or ng ambulance. Pipick upin na sila sa ward, tapos dadalhin na sila doon sa, sa hospital kung sila ooperahan. So, kailangan maligo sila, as in yung totoong maliligo, hindi yung punas-punas lang. Tapos, yung tinatawag nating Ravinota. So, ang ibig sabihin po nito is yung NPO, yung nothing per os. So, Ravinota yung term nila. Usually, nag-i-start siya after midnight. And usually naman, pag nagbibigay kami ng instruction sa pasyente na na kayo ha, nothing per os na kayo, naka-NPO na kayo ng after midnight, sabi naman nila, wala naman ng kinakain after midnight talaga kasi nga yung ILTA pala na dinidistribute sa pasyente is 8 p.m. pa lang, tapos na, wala na silang kinakain. Pero yung mga diabetic, usually, binibigyan pa sila ng juice or ng Mehokato na yun yung parang fake na inumin dito sa Finland. So, minsan, before midnight, pinapainom na sila para hindi bumagsak yung blood sugar nila sa morning. Tapos, ayun nga, yung shower, tas yung Ravinota, tas yung mga pre-op medications. So, ang tawag namin is yung pre-op Lakilista or yung pre-op Lakitus. So, yun yung mga pre-op medication na chinek na ng anesthesiologist kung ano lang yung pwede niyang i-take doon sa mga gamot niya in the morning. So, yung pasyente, inaalaw pa sila i-take between 5 to 6 a.m. yung, for example, kung surgery is 7 to 8 a.m. ha. So, mga between 5 to 6 a.m. inaalaw pa sila na i-take yung regular medications na inalaw ng anesthesiologist. Pero, sinasabi lang, kalahating basong tubig lang yung pwede mong inumin, ganyan. Parang maximum na isang basong tubig, lalo kung nahihirapan uminom ng gamot yung pasyente. So, ayun. Ano pa ba? So, in the morning, yung night shift, gigisingin yan between 5:30 or 6 a.m. Tapos, papalitan na ulit ng damit yan. Tapos, ibibigay yung gamot. And, ayun. Minsan, pinapaupo niya yan sa wheelchair, tapos mag-iintay na lang yan doon sa lobby or doon sa katabi ng bed. So, pag dumating yung sundo na maghahatid sa kabilang ospital, is nakaprepare na yung pasyente. And also, syempre, yung mga papel na meron kami tinatawag na CIRTO Raporte. So, piniprint namin yon kasi doon makikita kung anong oras at anong medications yung huling na ibigay sa pasyente. Although nakikita naman lahat sa computer, and lalo dito sa Helsinki, yung program na ginagamit sa computer, yun din yung program na ginagamit sa ibang ospital. Lalo dito sa Uusimaa region, yung tinatawag namin Apotti. And dun sa mga private hospitals and private na healthcare units or companies, iba yung ginagamit nila. So, piniprint pa rin namin yung papers kasi, for example nga, iba yung ginagamit na yung tinatawag ng Potilas Tieto Yaris yung program is, ayun, siya para makita yung mga yung mga reports, yung lahete na binatawag, yung consultation na ginawa ng doktor, and kung yung charting ng nurses, kung anong, nasa ang condition ba yung pasyente, and yung latest na vital signs, ayan. So, ano pa ba ang kailangan nating as a registered nurse? Yung, for example, yung mga low molecular weight heparin, tapos yung mga tinatawag na Veren-Ohinus Laket, yung mga anticoagulants natin. So, usually, ina-inform naman na yung unit na for surgery na itong pasyente next week. Or after 3 days, parating na yung surgery. Kasi ngayon, nagkakaroon talaga ng ang haba ng pila ngayon sa surgery. So, yung minsan, inaabot ng weeks bago talaga ma-operahan yung mga pasyente. Pero yung mga severe cases na kunwari, yung ischemic foot o kaya mga necrotic na, yung mga alam mo yun. So, kailangan agad na operahan. Ayun, nabibigyan naman agad sila na isisingit sila dun sa pila, dun sa OR.
So, yun nga, yung mga low molecular weight, yung mga anticoagulants natin, yung tinatawag na Beren-Ohinus Laket, and meron pa mga ibang gamot minsan na ang tawag ko, discontinue muna for a while before surgery, in preparation for surgery. So, yun lagi kong chine-check personally kasi, and most of the time, hindi naman most of the time, pero may chances na yung ibang nurses hindi nila na chine-check yung, ayun niya, yung pre-op lucky lista. And yung minsan yung doktor, sa dami ng hinahandle na pasyente, minsan na-overlook din. So, ayun, kailangan tayo dyan, ang tawag yung keen ang eye natin. So, ano pa ba yung ibang terms na ginagamit na kailangan nating isa puso para to prevent yung errors. So, ayun nga, yung Ravinota, tapos yung Rhacotals. So, usually kapag for ultra ani, UA, ang tawag lang sa English yun, ultrasound. Yung ultrasound, for example, yung bladder. So, kailangan full ang bladder. So, ang term natin is Rhacotals. Rhaco is bladder, types is full. Tapos, for example, after naman na ng surgery, naputulan na ng paa, or naputulan ng daliri sa paa, or ano pa ba, may may haba, yung bed sore, for example, sa kanta pa, sa heel. So, may mga pasyente na nakakalakad naman, pero nagkaroon lang siya ng, dito, yun nga, bed sore dun sa paa. So, may tinatawag na varus scale to, for example, na bawal niyang itapak yung paa na yun. So, varus scale to, sabihin natin, oy kaya layalale, parang ganon. So, bawal siyang tumapak o gamitin yung paa na yun. Tapos, ano pa ba ang ito, yung sa permit, may tinatawag nating lupa. So, yung paglilimit ng parang freedom, let's say, yung word ng freedom, nung pasyente, is for example, yung side rails. Dito kasi sa Pilipinas, di ba parang automatic na kailangan naka-raise ang side rails kahit na oriented pa ang pasyente. So dito po sa Finland, kailangan ng permit ng doktor, lalo kapag confused ang pasyente. So kailangan i-analyze ang sitwasyon kung kailangan ba niya ng side rails. Yung side rails ba magkukos ng more damage sa pasyente kung restless siya, or yung walang side rails. Kasi may mga dementic na mga pasyente na nakakalakad and medyo malakas pa. So, minsan tinataas yung side rails. Tapos, tumatalon sila doon sa side rails. So, nagkakos ng more damage doon sa pasyente dahil doon sa restlessness and yung sa confusion nila. So, kailangan nyo ng permit ng doktor. Tapos, ayun nga, pati sa nursing home, alam ko kailangan ng doctor's permit. Kung kailangan ba naka-raise ang side rails. And meron niyang, alam ko, parang may specific period of time na kailangan i-renew. May reassessment kung kailangan pa ba niya nakataas ang side rails o hindi na. Tapos, ano pa ba? Yung ang tinatawag na Eugenia Hallary. So, dito yung mga confused patient, meron na tinatawag na parang jumpsuit. May long sleeves yan, or meron ding parang short sleeve, walang sleeves, parang sando lang. Tapos pinapatong yan on top dun sa damit, ganyan, para hindi magsabog ng, maghubad or tanggalin yung diaper. Minsan kasi may gano'n na cases ng mga confused. Yung diaper, punong-puno ng ihi, tas pagpasok mo sa kwarto, yung parang na niya, yung dinurog-durog na niya yung diaper. So, ayun. Kailangan din ng permit doon. Tapos, yung tinatawag na Haravua. Ito naman yung belt na nilalagay sa ibabaw ng wheelchair, tapos nilalak. So parang nandun lang siya sa wheelchair, and meron kasing, ayun nga, yung mga confused, tumatayo sa wheelchair, tapos yung paa nila mahina na. So nagkukos ng fall. So para hindi tumayo, so lalagyan ng parang seatbelt doon sa wheelchair. Tapos, ano pa ba? So ginagamit din dito sa Finland yung magnetic view. So yung magnetic belt na tinatawag. So, ito naman talaga yung sobrang aggressive, yung parang kahit anong ibigay mo na sedative, yung mga rauhoy taba, yung pampakalma, hindi talaga tumatalab.
So, ang nangyayari, nilalagyan sila ng magnetic viewer na tinatawag sa bed. So, ayun, kailangan yun kasi pwedeng mag-cause ng injury sa pasyente yun. And talagang nakatali siya sa kama. Para siyang prison. So, ayan. Bago po tayo maglagay ng mga ganito, make sure na may permit ng doktor. And usually, lalo yung magnetic viewer, dapat alam ng relatives yan na nilalagyan ng ganon, and kailangan maintindihan ng relatives kung bakit nilalagyan ng ganon ang pasyente. Ayan guys, sana nakakatulong yung mga pinagsasabi ko. And ano pa ba, mayroon kasi akong isang case na, ang tawag dito, hindi siya Pilipino pero foreigner. Sinabihan ng pasyente na ano ba naman to, parang simple term lang, hindi pa niya alam. So parang years ago na to ha, hindi lang recently. So tinanong ko bakit, ano ba yung hindi niya alam na word? Parang yung tinatawag nila na allosaesthesia. So yun yung parang bedpan. So yung pasyente nang hihingi ng bedpan kasi nga napupup siya. So yung nurse na foreigner, hindi niya alam kung ano yung allosaesthesia. So ayun. So naisip ko lang na importante na i-share ko din to sa mga dito sa vlog kasi para magkaroon din kayo ng idea kung ano ba yung ginagamit natin ng mga words doon sa mga yung mga simpleng mga equipment na ginagamit sa unit. So yung urine bottle yun, usually ginagamit ng lalaki pero meron din naman yung urine bottle na pang babae. And sobrang bihira, never ko pa nagamit sa babae. So, yun, very common nga is yung sa lalaki. So, ang tawag namin doon sa ospital is sorsa or built sa pulo. So, ayan. Yung bed pa naman is, ayun nga, yung allosaesthesia. Tapos, yung bedside commode, yung porta TV na tinatawag namin. Tapos, ayun, yung Vipa. So, mayroong iba't ibang klase nga ng Vipa. Yung Vipa po is diaper. So, meron tinatawag na Inco-Hosut. Yung parang siyang diaper ng baby na parang sinusot lang yun. So, Hoso Vipa, Inco-Hosut, Inkot. Ano pa ba yung term nila doon? Ayun. Tapos, yung Vura Vipa, yung belt na diaper. So, dalawang part siya. Ay, isang part. Tapos yung kabilang dulo, parang may belt, isusuot mo ganyan. Tapos, ano mo na sa harapan, yung tape. Tapos yung isa naman is yung tape Vibe pa, yun naman yung parang sa diaper ng pang baby din. So, the tape naman, parang ganun din, that isang buong part, tapos yung sa gilid, tapes. So, parang, this may sound parang super simple, pero, ayun, so parang sa akin kasi, nung time na bago ako, may mga terms na akala natin simple, hindi tayo familiar lalo sa ospital, and parang doon sa mga maliliit na bagay na yon, pwede kasi parang pwedeng sabihin sa iyo na ng katrabaho mo na lokal na ano ba naman to, parang simple-simple na to, hindi mo alam. So parang yun yung gusto kong i-avoid na masabi sa atin. Ano pa ba? So, meron tayo kunwari sa hospital kasi namin parang very brief yung endorsement. So, hindi na namin sinasabi lahat ng background, lahat ng ang tawag dito, yung history, lahat ng diagnosis, hindi na namin sinasabi yon. Usually, binabanggit lang namin yung mabilis ang kapag bago yung pasyente. Kunwari, dumating ng umaga o yung panghapon, dapat may idea kung ano man lang yung mga diagnosis o bakit napunta sa ospital, ilang taon. So, ito yung nilagay ko types of patients. So, hindi ko alam kung tama ba to. So, kapag sinabi natin na sa endorsement o omatoiminen. So, omatoiminen po is yung mga pasyente or ayun nga, yung mga tao na nakakagalaw mag-isa. Pag sinabi natin omatoiminen kahit na baldado siya. For example, meron siyang, paraplegic. Pero kaya niyang mag-transfer from bed to wheelchair mag-isa. So, ayun. And kaya niyang gawin yung mga ADLs by himself. So, yung tinatawag natin na omatoiminen.
Tapos yung next naman is yung outet taba. So yung outet taba is kailangan mong tulungan. So pwedeng partially lang, pero pwedeng konti lang. Pwedeng sabihin natin na okay lang niya ng help sa pag ano ng hygiene niya. Sa pagpapalit ng diaper, for example, yung pagpapalit ng damit, or yung pag-shower. And meron tayo tinatawag na tausin outet taba. So talagang lahat kailangan mo siyang, sa lahat ng aspect kailangan mo siyang tulungan. Mula sa pagbangon sa kama, sa pag-upo sa kama, pagpapalit ng damit, as in sa lahat. So tausin is parang at all, parang yun nga. Tapos yung tinatawag natin na buo de potilas. Ito yung mga bedridden naman na pasyente. And ano pa? Yung tinatawag natin na kahaden hoydet tawa. O kaya kahaden hoytayan hoydet tawa. So pang dalawahan na nurse yung pasyente na yon. For example, sobrang bigat, sobrang laki, and nasa pinapalitan ng diaper sa kama. So ayun, kailangan ng dalawang nurse para mag-turn. And ano pa ba? Suretet taba. Yung suretet taba naman is, ayun nga, pakainin. Ayun, naisip ko lang kasi yung word na pala mo nito. hindi siya applicable. So, pakainin siya, so kailangan mong i-feed. So, ayan. Ano pa? O yung ano naman, yung parang psychosocial aspect niya. So, ano ba siya? Oriented, yung mga ganyan. So, orientoid tunut, asiyalinen. O asiyalinen is parang okay siyang kausap. Parang tama yung mga sinasagot niya na mga words sa mga question mo. Alam niya kung nasaan siya, ganyan. So, alam niya kung ano nangyayari. So, yun yung tinatawag na asiyalinen. So, mga sekawa, yung confused, muistamaton, yung mga ulyanin. So, yung terms po namin na tinatawag kapag undiagnosed ng dementia, ng Alzheimer's, o ang tinatawag lang namin na term is muistamaton. Lalo niya kung undiagnosed pa. Tapos kapag aggressivinen, tapos kapag calm, yung mga rawhalinen. So, ito yung mga parts na pag nag-endorse ka, para magkaroon yung idea yung mga next na nurse na, ano ba to? Kalmado ba to? Kasi minsan, na-admit sa atin yung mga nagda-drugs, yung mga alcoholic, yung mga may schizophrenia, for example. So, very important na mabanggit mo kung ano yung parang mental status niya, kung kalmado ba. Ayan. So, be familiar po doon sa mga words na ganito. Ano pa ba? Levoton, restless. So, ayan, i-familiarize nyo po yan. So, ano pa ba? Yung mga important meetings na multi-professional. Parang matawag doon. Kasi ang tawag namin, muni ang matilinan na kokuuse. Isipin ko po yan. Ilalagay ko na lang siguro sa caption kung ano. So, ito yung mga group ng professional sa hospital na so nahirapan ako doon na nagmi-meeting para pag-usapan kung paano yung magiging plan of care do sa pasyente or paano yung progress. So kapag bago yung pasyente, ang tawag namin is aloytus palaveri. So doktor, yung nurse na mag-handle, regardless kung practical nurse or siren hoitaya, PT. So yung doktor, syempre, i-assess yung pasyente, tatanungin kung ano nangyari, natatandaan pa ba niya yung nangyari. Tapos yung PT, titignan naman at the same time kung paano yung paggalaw niya. Kaya ba niya maglakad mag-isa? Ano yung balance niya? Anong equipment yung ginagamit niya para makalakad, for example. Tapos yung nurse, syempre, ikaw yung laging magiging kasama ng pasyente. So, parang nakikita mo din kung ano yung ba yung ayun nga, yung as in yung as a whole yung pasyente. At ikaw rin naman mag-charting nung napag-usapan doon sa meeting na yon. So, yun yung aloytus palaveri kapag paalis na yung pasyente, ay kakarating lang ng pasyente. And meron kaming tinatawag na
once every week yung tinatawag namin na Kuntotus Cocoos. Ngayon, binago na nila yung pangalan na Tavoyte Cocoos. So, sa ibang unit, sa ibang ward, twice a week nila kinokontak itong meeting na to. Sa ward namin, once a week lang. So, ito naman, parang lahat naman ng professionals sa area, yung doctors, yung nurse, PT, at saka social worker. So, lahat yan, pag-uusapan lahat ng pasyente isa-isa, o si ganito, si room 1, bed 1, ganyan. O ano na ang progress, ano pa ba yung ginagawa nila, ano pa ba yung minamanage nila doon sa pasyente. And yung role ng PT dito is minsan pumupunta yan sa bahay para i-check kung ano ba yung lagay ng bahay. Kung yung, for example, yung pasyente is naputulan ng paa. So, for example, hindi siya candidate for prosthetics. So, most probably, gagalaw siya as na nakaupo sa wheelchair. So, i-check ng PT yung bahay kung paano siya makakagalaw sa bahay ng naka-wheelchair. Paano siya makakapunta ng banyo ng naka-wheelchair. Kasya ba yung wheelchair? Yung mga tipong ganon. And yung social worker naman is, for example, mahirap lang yung pasyente. Walang relatives, walang trabaho, tapos naputulan siya ng paa. Tapos yung bahay niya madumi. Tapos, so ano yung gagawin ng social worker para matulungan yung pasyente na magkaroon na, para makauwi? Kasi syempre kung sobrang gulo ng bahay, paano uuwi yung pasyente doon? So, yung mga ganong aspect. Tapos syempre yung nurses, kung meron pa bang kinumplain ng pasyente, nagko-complain pa ba ng extreme pain, hindi ba kumakain. So, yun. So, pinag-uusapan yun doon kung ano ba ang progress ng pasyente. Papauwiin pa ba? Or ililipat na siya sa healthcare unit? Or kailangan pa ng kotihoito? Ang kotihoito is yung mga nurses po na pumunta sa bahay para magbigay ng gamot, tumulong sa food, sa pag-handle ng wound care. So, ayun. So, ano pa ba? So, yun naman yung dalawang main na meetings na ginagawa namin sa unit para mapag-usapan yung flow ng care ng pasyente. Ayan. So, medyo mahaba na lang po ang ating vlog sa part 2. Ang dami pa rin gustong i-share. So, yung yung pag-a-admit and yung pag-discharge naman ng pasyente, mabilisan lang. So, yung pag-admit ng pasyente sa amin, sa unit namin, since ang tawag sa amin is Yatko-Hoito Paika, yung mga pasyente na galing na sa ibang ospital na possibly na few days na din silang hinahandle doon. So, pag nakita nila na kailangan ng parang hindi pa pwedeng pauwi yung pasyente, so dadalhin sa namin doon sa ospital. Tapos, syempre yung pag-admit is ano ba yung ginagawa? Syempre, i-assess mo kung anong kondisyon ba ng pasyente. Kung nakakagalaw ba mag-isa, oriented, ano pa ba? Anong equipment yung ginagamit niya sa paggalaw. Tapos yung mga dala niya ng mga gamit, so i-check yun kung iisa-isahin mo yun, lalo yung mga pera, card, alahas, cellphone, pati charger, lahat yun. Tapos syempre i-orient mo yung pasyente kung ano ang rules doon sa ospital. And ano pa ba, yung pag-inform sa relative, kung kaya bang nung pasyente mag-inform mag-isa sa relative, or na-inform na ba nung ospital na magta-transfer sa inyo yung relative kung saan siya lilipat. And to be safe, syempre tatawagan mo yung relative andito na po yung pasyente, anong area, anong bed, ganyan. Tapos, syempre yung initial vital signs. And very common sa sa Pilipinas kasi 'di ba kapag lahat naka-IV yan. So dito sa Finland, lalo doon sa area namin, parang very few lang yung na-encounter ko doon sa almost 5 years ko na anong tawag dito? May IV na nagra-run. Usually meron naman silang mga dito. Ayun nga yung term na cannula. Cannulae. Na yung cannula, pero walang nagra-run na IV. So, ano pa ba? Ayun. And sa pagdi-discharge, ito yung sa ward namin at least very
minsan very complicated. Kasi mga wound patients po ito, yung mga hinahandle namin. So, unang-una is, lalo kung matanda, sino ba ang kasama nito sa bahay? May relatives ba? Or kung meron naman siyang active na kotihoito. So, usually kasi mga pasyente na matatanda, meron na yung kotihoito na tinatawag natin. Tapos tatanungin natin kung ilang araw na ba, ilang araw ba per week pumupunta yung kotihoito. And sa per day, ilan ba yung rounds na ginagawa nila sa pasyente. So kung meron na, madali na yon. I-inform lang sila yung kotihoito na, pauwi na tong pasyente sa ganito. So ano ba ang kailangan nyo sa naibigay namin na yung mga information para ma-handle mo siya na maayos sa bahay. So ano ba? Ayun, yung equipment na gagamitin niya sa bahay. Kung wala siyang sariling wheelchair or yung walker, so yung ang tawag dito, yung pasyente, yung PT, siya yung tutulong naman para magpa-rent for free doon sa pasyente. Kasi parang meron silang hinahanguan na area, na parang unit para ipahiram doon sa pasyente, tapos i-record na lang na nakahingan tong pasyente to. Tapos, ano pa ba? So, ayun, usually yung mga pasyente na pauwi, pinapaliguan pa yan sa ospital. Kailangan maligo sila bago umuwi. And sa area namin, kailangan during that day na uuwi siya or day before na uuwi siya, kailangan magawa na namin yung wound care. Kasi very seldom, sa mga, lalo kasi sa amin, mga chronic wounds. So, kapag yung wounds are stable na, malinis na, lumiit na, hindi na kailangan ng surgical procedure or ng special na mga wound products na ilalagay, so papauwiin na yan. So, kahit hindi pa saradong-sarado yung sugat. Kasi, minsan mahaba ang pila nung mga pasyente papunta sa ward namin, yung mga complicated wounds. So, kailangan ma-handle na namin yon. Tapos yung mga okay na mga wounds, kahit hindi pa yan sarado, kung stable naman, lumiit na, so papauwiin na sila. Ayan. So, dun po sa mga ospital na papasukan nyo, siguro yan yung i-familiarize nyo yung pag-admit ng pasyente and yung pagdi-discharge. So, ayan, alam ko possible na, syempre iba-iba ang protocol kada ospital, kahit saan naman, kahit sa ospital. Pero, ayan, sana po magka-idea kayo. Ayan, thank you guys for watching. And sa mga bago po sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe. And sa mga continue po na nagsusupport ng aking YouTube channel. And maraming salamat po. Abot na po tayo ng almost 1K ang ating subscribers. Sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. And lalo yung mga nagla-like, share, and nagko-comment para tumaas yung engagement nung YouTube channel ko po. And I hope dun sa mga bago sa Finland, mag-enjoy kayo. Summer na. And good luck sa ating career dito sa Finland. And ayun. Siguro after nung parts ng pag-vlog natin dito sa ospital, i-share ko naman po sa inyo na ayun ngayon, nag-specialize na ako dito sa Finland as wound care nurse specialist, or yung tinatawag nila dito na habahoitaja. So nakagraduate na po ako last May 23. So, ayan. Thank you po for watching and see you on my next vlog. Bye!